may mga babaeng, alam mo yon, yung parang, bakit nyo ba ginagawa yan? Di ba? Yung mismong kami mapapatanong, bakit ka nag-i-stay sa isang relasyon na alam mo, talo ka? Bakit mo pinipilit yung sarili mo sa taong alam mong nanakit sa'yo? Bakit mo gagawin yung mga bagay na hindi naman ginagawa dati para sa taong iniisip mo na mag-ahabol sa'yo, na pipiliin ka, na gugustuhin ka? Where in fact, nakikita mo naman at nararamdaman mo naman na hindi naman ganon yung feelings na sa'yo, di ba? Sa lahat ng mga kababaihan na nanonood ng video na to, please, kapatid, ito yung dapat hindi mo ginagawa bilang babae. Kung interesado ka malaman kung ano na itong mga to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Ito kapatid, yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa bilang babae. Kapag nagmahal ka, una, wag na wag ibibigay ka agad ng lahat. Ito usually yung scenario na ginagawa na usually ng naparaming tao. Yung all out na kapag nagmahal. Yung wala nang ititira sa sarili nila. Yung focus na lang lahat ng atensyon, ng pagmamahal, ng oras dun sa taong gusto niyang makasama. Na eventually, late mo na marirealize na hindi pala niya gustong makasama ka. Diba? Binibigay ka agad natin lahat. Hindi tayo nagtitira sa sarili natin, kapatid. Lagi kang magtitira para sa sarili mo. Bakit? Para kapag pinili ka niyang iwanan, pinili niyang lumayo sa'yo, pinili ka niyang saktan, meron ka pang pagmamahal na bibigay sa sarili mo na hindi nawawala. At yung pagmamahal na yung kapatid, yan yung magtuturo sa'yo bumangon ulit. Kaya never ever give yung 100% sa taong di mo pa sigurado kung siya na yung hanggang dulo. Ikalawa, yung pinapabayaan mo yung sarili mo para sa kanya. Minahal ka niya at your finest, di ba? Yung peak ng kagandahan mo, peak ng sexihan mo, tapos papabayaan mo lang yung sarili mo. After kanyang anakan ng ilan, di ba? Hayaan mo lang yung sarili mo na malosyang. Yun yung mali ng mga kababaihan ngayon. Oo, sige na, pwede nyo sabihin na iba na yung priority nyo, hindi na yung sarili nyo. Kapatid naman, huwag naman ganyan, di ba? Kung ano yung magiging tingin mo sa sarili mo, yan yung magiging tingin ng tao sa paligid mo sa'yo. Kung nakikita mo yung sarili mo araw-araw sa salamin na okay na sa'yo yan, na ibang-iba ka kumpara sa dating ikaw, napakiramdam mo hindi ka na talaga healthy, pero hinahayaan mo lang, sino magsasuffer niya sa dulo? Diba? Kapag naisipan ng taong pinili mo na lumayo sa'yo dahil sa itsura mo, tingin mo, matutuwa na pinabayaan mo yung sarili mo, malamang sa malamang hindi sisisihin mo pa yung sarili mo. Kaya never ever forget about yourself para sa taong pinili mo. Kaya nga wag na wag mo ibibigay lahat, diba? Wag isasagad, diba? Laging 90% at 10% para sa sarili. Okay? Ikatlo, yung pinopokus mo yung attention mo sa kanya. Sabi ko nga kanina, diba? Binibigay mo na lahat. Pati attention mo, oras mo, nasa kanya na. Yung tipong kakatapos sila mag-text, gusto mo na siya kaagad tawagan, di ba? Huwag mo naman ibigay lahat ng attention mo sa kanya. Bigyan mo rin ng attention yung sarili mo. Bigyan mo rin yung attention yung mga pangarap na gusto mong maabot. Bigyan mo ng attention yung career na gusto mong trabahuhin hanggang dulo. Yung passionate kang ginagawa, di ba? Huwag mo nang kalimutan yung sarili mo. Kasi kapag iniwan ka niyan, wala ka na, nganga ka na, di ba? Mas maganda na pag iniwan ka yan, kaya mong tumayo sa sarili mo pa. At dun sa pagtayo mo sa sarili mo pa, mas better person yung mas makikilala mo. Kasi mas better person ka na mas okay ka na di ba? Yun ay dahil hindi mo binigay yung full attention mo sa kanya. Hindi ka masyadong nag-focus sa kanya. Focus ka rin sa growth mo, sa sarili mo, at sa mga tao rin na kailangan ng atensyon at pagmamahal mo. Ika-apat, wag mong pipiliting buuin yung alam mong sira na. May mga tao rin kasi talaga na nasira yung tiwala, nadurog into pieces, binigyan ng another chance. Nadurog na naman, binigyan na naman ng another chance. Di ba? Sabi nga, magpatawad ng paulit-ulit. Pero huwag mong kalimutan na sinaktan ka niya. Magpatawad, pero never ever forget. Di ba? Kasi the more mong ipaparamdam sa kanya na easy ka, di ba? The more niyang ulit-ulitin niya, the more niyang ipaparamdam sa'yo na maraming mas better kesa sa'yo.
Ayokong mangyari at maramdaman mo yun, kapatid. Kaya, much better na huwag mo nang piliting buuin yung sira. Sira na eh. Usually ang sira, lalo na yung paulit-ulit at hindi na kayang ayusin, tinatapon na yan. Hindi na inaayos yan. Kasi kahit ikaw, nasira yung pagkatao mo dahil sa ibinigay mo ng todo yung pagmamahal mo. Kahit anong ayos sa relasyon nyo, hindi mo makikitang buo yung sarili mo. Kaya, never ever do that. At ang ikalima, yung ibababa mo yung sarili mo para sa kanya. Pinalaki ka ng mga magulang mo para mas maging better na tao kaysa sa kanila. Di ba? Kasi ikaw yung future. Ikaw yung nakikita nilang magandang henerasyon. Kaya iginugol nila yung oras at panahon nila para mapalaki ka ng tama. Maging better person ka. Hindi mo kailangan ibaba yung sarili mo para sa iba. Lalong-lalo na sa taong hindi nakaka-appreciate ng pagmamahal mo sa kanya. The more mong ginagawa yan, the more mong sinasaktan yung sarili mo. The more mong sinasaktan yung sarili mo, the more nakikita ng tao na mas madali kang lokohin, mas madali kang gamitin. Diba? Na in turn, ikaw lang din yung magsasuffer solely. Ayoko mangyari sa yan, kaya please, never do that. Laging maghanap ng way para mas maging better each day. Kahit 1% better lang sa nakaraan mo, di ba? 1% better than sa kahapon mo, di ba? Hindi mo kailangan gawing 100% better kasi hindi ka maging consistent pag nagawa mo yun. Mas maganda, 1% lang kada araw. Malay mo after 365 days, isang taon, 365% better ka na than your previous self. Kaya, keep on improving. Never do the things na alam mong hindi magiging okay sa'yo in the future. Kasi I believe in you na magiging better ka at the best ka para sa sarili mo. And I hope nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng insight ideas or tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sa mga nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na in-upload ko. Maraming salamat po sa palagi niyo panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken